Good morning, blessed kids! Ayan, tayo ngayon ay magkakaroon ng ating online class. Pero bago yan, tayo muna ay tumayo. Tayo muna po mga blessed kids at tayo ay mag-pray. No? Tayo po ay magpe-pray. Pero ngayon, tayo po ay mananalangin o magpe-pray sa pamamagitan po ng isang kanta o ng isang awit. No? Sabayan po ng blessed kids. Tara, let's pray! Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Ayan. Ngayon naman, manatili tayong nakatayo. Tayo ay kakanta at sasayaw ng ating alphabet song. Each little letter in its place has a very different face. All in a row, their places set. We know them as the alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, and X, Y, Z. How many words, both great and small, will I be able to recall? Letters make names as well, you see. Jesus is best of all to me. He's the one who died for me, so from sin I could be free. You will want to know him too. You will find his word is true. Okay, ayan, pwede na po munang maupo. Maupo ng maayos ang mga blessed kids. Ayan. At makinig ng mabuti kay teacher ngayong umagang ito. Okay? Dapat focus ang mata at ang tenga po ay dito lang sa ating klase. Ayan. May tanong si teacher, what is the weather today? No? Ano pong panahon meron tayo ngayon? No? So, hindi nga po tayo nakapunta sa school dahil it's a rainy day. No, rainy day. Sabihin po, maulan. No, maulan po ang ating panahon ngayong umaga.
Ayan, may tanong si teacher. Tayo po ay magsimula na. Sino ang ating animal friend na nakilala kahapon? Sino po yung friend natin na animal na nakilala kahapon? May clue si teacher. Isa siyang isda. No, isa siyang isda. Sino nakakatanda? Si Sandy Sunfish. Ayan. Ito ang ating kaibigan na si Sandy Sunfish. Okay? At ano ang naaalala ninyo tungkol po sa kwento ng ating friend na si Sunfish? No, ano pong naaalala niyo sa kwento ni Sandy Sunfish? Una, si Sandy Sunfish ay masayahin. No, masayahin, lagi siya nakasmile. Kayo po ba masayahin kayo, blessed kids? Lagi ba kayong nakasmile? Okay, next naman ay siya ay laging may nasasabing maganda. No, sabi niya sa mga kaibigan niyang isda, ang ganda daw nung antennae ni Shirley Shrimp. No, si swordfish daw kulay gray pero kayang-kaya niyang magtago sa mga mangingisda. Diba? Lagi siyang may nasasabing maganda kahit na yung mga kasama niya ay down na malungkot o hindi masaya, pero siya lagi siyang may nasasabing maganda sa sitwasyon ng mga kasama niya o yung sa sitwasyon nila, no, sa kanilang lugar. Next naman, ayan, naaalala nyo ba sila ay nagkaroon ng tea party, no? Tea party. Nagkaroon sila ng tea party dahil nga puro reklamo yung mga kasama niya, no? Yung mga friend niya puro reklamo dun sa kanila. Sabi niya, tara, pumunta kayo sa Sunday. No, mayroon tayong tea party. No, akala ng mga kasama niyang isda, sila ay iinom ng tsaa kasi tea. No, akala na iinom sila ng tea. Pero ang tea party pala ay letter T na ang ibig sabihin ay thankfulness. No, sabihin nga po, thankfulness. No, ang ibig sabihin po ng thankfulness ay laging nagpapasalamat o maging mapagpasalamat. Ibig sabihin po nun, laging nag-thank you. No, halimbawa dito, 'di ba sa school, pag pinabubukas nyo kay teacher yung baon nyo, anong sinasabi po ng blessed kids? Thank you po, teacher. O yun, nagpapakita yun ng pagiging thankful. No, dahil sabi nga sa ating memory verse mula sa Bible, no, mula ito sa Bible, ito ay salita ni God o salita ni Jesus. No, sabi diyan, in everything give thanks. Galing yan sa 1 Thessalonians 5:18a. So sa lahat daw ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon, tayo dapat daw ay nagpapasalamat kahit na parang hindi naman kapasapasalamat. No, ang lungkot-lungkot mo kasi ito lang yung pagkain nyo, no? Pero dapat daw mapagpasalamat tayo dahil nga meron tayong nakakain. Halimbawa naman, hindi mo gusto yung bag mo, no? Ayoko naman ng bag na to, pangit-pangit, no? Pero dapat maging magpagpasalamat daw po tayo dahil meron tayong ginagamit na bag. Alam nyo ba, yung iba, wala silang bag. Yung iba naman, plastic lang po ang ginagamit nila. No? So, dapat maging mapagpasalamat tayo kay Mama, kay Papa, at lalo kay Jesus. Kasi po may ginagamit tayong bag, no? Ano pa po? Halimbawa, wala tayong baon. Ayaw nating pumasok sa school. Nagagalit pa tayo kay mama o kaya kay papa. Ayoko pumasok sa school. No? Pero, dapat po ba ganun? Hindi po, no? Dapat papasok pa din sa school. No? Maging mapagpasalamat tayo. Wala man tayong baon. Una, may mama at papa tayong nag-aalaga sa atin, no? Hatid sundo. No? Mag-thank you tayo doon. Sunod naman, tayo po ay nakakapag-aral. Yung ibang bata, hindi po nila kayang mag-aral. No, wala silang kakayahan makapag-aral, pero tayo
nakakapag-aral tayo, no? Kaya dapat tayo ay maging thankful, no? Mag-thank you din tayo kay mama at kay papa. No, sabihin natin mamaya, thank you mama, thank you papa, no? Okay, thank you lolo, lola, tito, tita. No, maging thankful tayo. At lalo tigit, mag-thank you tayo kay Jesus, no? Ayan. So, yung memory verse, magpatulong tayo kila mama at papa, no? Na gawin yung action. Yun ay i-recite natin pag po nagkita-kita na tayo dito sa school. Next naman po, tayo ay mag-sounding. No, pag sinabing sounding ay ang tunog. No, ang tunog ng letter. So, ang pangalan po ng ating kaibigan na sunfish ay nagsisimula sa letter S. Okay, letter S. So, ang sound po ng letter S ay, sabay po ang blessed kids, ang sound ng S ay S. Ayan. No, kaya pag po babasahin natin or tayo yung magsa-sounding, ganito po ang gagawin. Magpatulong po kay mama o kay papa. Ganito po. Una, sasabihin natin kung anong klaseng animal ang ating na-meet o ang ating nakilala. Siya ay isang sunfish. No, si Sandy ay isang sunfish. So, ganito po. Sunfish reads S, S, S. Okay, isa pa nga po. Blessed kids, sumabay po. Sunfish reads S, S, S. Okay, next naman po kung anong letter siya. So, ang pangalan ni sunfish ay nagsisimula sa letter S. So, S reads S, S, S. Ayan, para mas maalala natin. Isa pa po. S reads S, S, S. Ayan. So, ganito po ang gagawin ha kapag buo na po nating isa-sound ang ating animal friend at ang ating letter. So, sunfish reads S, S, S. S reads S, S, S. Ayan, ganyan po dapat dire-diretso at malinaw. No, ulitin po natin, isa pa po. Sabayan si teacher. Sunfish reads S, S, S. S reads S, S, S. Ayan, very good. Tandaan natin ang sound ng letter S ay S, S, S. Ngayon, may mga, bago po dito, balik tayo dito, no? Huwag natin kalimutan paano isulat si letter S. So, pag malaki pong S, ayan, simula sa itaas, aangat ng konti, liliko, pababa, liko po ulit, and stop. Ayan, ang small s naman po, ganun din, pero kung mapapansin nyo, mas maliit o mas mababa siya. Kapag magsusulat po tayo sa ating module o sa ating papel, dapat po sa may pangalawang guhit. No? So, sundan po natin. So, isang stroke lang po yan na 1. Okay? Isa pa po, malaking S, 1. Yung maliit na S, 1. Okay, very good, blessed kids. Ayan, ngayon may mga picture dito sa ating screen na bibigay si teacher at lahat po ito ay may S sound or may sound ng letter S. So, una na po ay ang sun. So, itong sun, no, pakinggan nating mabuti. Sun. Sun. No, meron siyang letter S sa umpisa. Sun. Next naman po ay ang sabon o sa English ay soap. Soap. Narinig po ba natin ang sound ng S? Soap. Yes, meron po, no? Nasa umpisa din. Soap. Soap. Next naman po ay yung mga bata, sila ay kumakanta. Ang English po ng kanta ay sing. Sing. No? Meron din po siyang sound ng letter S sa umpisa din. Sing. Sing. No? Narinig po ba? At ang last po, ito, masarap to ngayong tag-ulan. Ito ay soup. Soup. No, meron po siyang letter S na sound or S sound. Pakinggang mabuti. S, soup. Soup. Okay, so lahat po ito ay may S sound. Isa-isahin po ulit natin. Sun, soap,
using soup. Okay? Okay. So, next po ay, ayan. So, pwede pong mag-CR muna, no? Pwedeng i-post to. Itong video, i-post muna, pa-post natin kila mama, pa-stop muna natin. Pwedeng mag-CR, uminom, no? Bago tayo pumunta sa susunod natin na lesson ngayong umaga. Okay? Ayan, kung nakapag-break time naman na po, o kaya nakaihi na, nakainom na ng tubig, no, pwede na pong makinig muli kay teacher, umupo ng maayos at mag-focus sa ating bagong kwento. No, ngayon ay may bago tayong kaibigan mula sa Bible. No, nung nakaraan, 'di ba, mga kaibigan tayo na nakilala mula sa Bible. Una si Abraham at si Lot, no, yung magtito. Yung magtito si Abraham at si Lot. Sumunod naman ay yung kwento ni Joshua. Diba? Si Joshua. No, yung sumigaw sila, wah! Kasama yung mga Israelita at nagiba yung Jericho Wall. At nung nakaraan naman ay ang Noah's Ark. So, nakilala natin si Noah. No, si Noah, yung malaking barko, yung umulan ng umulan, diba? So, yun si Noah. Ngayon naman, marami-rami tayong kaibigan. No, dahil makikilala natin mula sa Bible si Jesus. No, kilala naman na natin si Jesus eh. Pero siya ay kasama nga natin ngayon sa ating kwento. So, si Jesus at ang 10 ketongin. Ang dami, 'di ba? 10. So, ang dami nating kaibigan ngayong umaga. So, pag sinabi pong ketongin, sila po yung mga taong may sakit sa balat. No, maraming nandidiri sa kanila. No, ang dami nilang sakit, no, pinandidiri, tinataboy sila ng mga tao. Yun yung mga ketongin. At sa kwento nga natin, ito ay ulit tungkol kay Jesus at ang 10 ketongin. No, makinig ng mabuti dahil ito po ay totoong nangyari noong sinaunang panahon, noong panahon ni Jesus. No, lahat po ng nasa Bible ay totoong nangyari noong unang panahon, no, matagal ng panahon. No, kaya tayo ay makinig para malaman natin ano kaya ang nangyari sa 10 ketongin. Okay? So, upo ng maayos. Ang mata, manood lang po, at ang tenga po ay makikinig lamang. Okay? So, atin ang panoorin. Ito ay pagpapasalamat, ang mapagpasalamat na ketongin. Siya si Jesus, na ang anak ng Diyos at tagapagligtas ng mundo. Maraming nakakamanghang bagay ang ginawa ni Jesus nang siya pa ay nasa mundo. Isang araw, siya ay naglalakbay sa Jerusalem. Dumaan siya sa hangganan ng Galilea at Samaria. Nang pumasok siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Nang nabubuhay pa si Jesus sa panahon niya, ang ketong ay nakakakilabot na sakit at madaling makahawa. Dahil dito, ang mga taong may ketong ay pinapalaya sa lugar kung saan sila nakatira. Tinatawag silang madumi at walang may nais na mapalapit sa kanila. Ngunit nang makita ng mga taong ito na may ketong na si Jesus ay parating, tinawag nila si Jesus at sinabi, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, "Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari." Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapansin ng isa na siya ay magaling na, bumalik siya kay Jesus at nagsisigaw ng papuri sa Diyos. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus at nagpasalamat. Ngunit nagtanong si Jesus, "Hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Nasaan ang 9? Bakit hindi bumalik ang iba upang magpuri sa Diyos maliban sa Samaritanong ito?" At sinabi ni Jesus sa lalaki, "Tumayo ka at umuwi na. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Ayan, no?
So, yun na ang kwento ni Jesus at ang 10 ketongin. Ngayon, may mga tanong si teacher, no, kung talagang nakinig po ba ang Blessed Kids. Unang tanong, sino ang mga bagong friend natin mula sa Bible ang ating nakilala? So, sino po ulit yung mga bago nating kaibigan sa kwento? Si Jesus at ang 10 ketongin. No? Sunod na tanong ni teacher. Ito kakasabi lang ni teacher. Ilan muli ang ketongin? Ilan yung ketongin dun sa ating kwento? Ilan po? 10, no? Or 10. 10 po yung ketongin or yung may sakit na ketong dun sa story na pinanood natin. Anong himala ang ginawa ni Jesus? Yan, anong himala ang ginawa ni Jesus? Ano yung ginawa ni Jesus doon sa 10? Sa 10 ketongin na may mga sakit sa balat, anong ginawa niya? Pinagaling ni Jesus. Wow! No, gumaling po ba? Siyempre, gumaling naman, no? Naging makinis ang kanilang mga balat. Kaya naman, masaya silang lahat. No, pinagaling sila lahat. Doon sa 10, ilan po ang bumalik kay Jesus? No, ilan yung bumalik kay Jesus? 'Di ba 10 yung ketongin. Gumaling sila lahat, pinagaling ni Jesus. Ilan lang yung bumalik kay Jesus? Isa lang po. No, so sa 10, isa lang yung bumalik kay Jesus. At bakit bumalik yung isa na yon kay Jesus? Bakit siya bumalik? Para mag-thank you, no? Pinuri niya si Jesus, lumuhod at nagpasalamat siya kay Jesus, no? Dahil siya ay gumaling, no? Sa 10 na yun, isa lang yung naging mapagpasalamat, isa lang yung nakaisip na mag-thank you, no? Dapat tayo gayahin natin yung isa na yun, no? Dapat marunong tayo maging thankful. Katulad din ni Sandy Sunfish, lagi siyang thankful. No, gaya din ng isang ketongin na gumaling, no, na bumalik kay Jesus para magpasalamat, no? Tayo kila mama at papa, magpasalamat tayo sa kanila, no? Halimbawa na lamang, hinahatid sundo nila tayo dito sa school. Ang hirap po kaya maghatid sundo, magbalik-balik, no? Pero sila, ang sisipag nila, pinagtsatsagaan po nila kayong ihatid at sundo dito sa school, no? Mag-thank you kayo kila mama, kila papa, no? Pati yung pagtatrabaho, mahirap po magtrabaho, no? Para po may maibigay po sa atin, no? Pagkain, na gamit. Kaya dapat mag-thank you po tayo sa ating mga magulang. No, ilan lamang 'yon sa mga example na maging dahilan para tayo ay mag-thank you sa kanila. At syempre, lagi tayo magte-thank you kay God o kay Jesus. No, lagi tayo magte-thank you, no, na buhay tayo, may yung pamilya natin, no, may mga pagsubok, minsan may problema, may nag-aaway, malungkot, pero laging nandyan si God para sa atin at hindi tayo pababayaan, no? Kaya lagi tayo mag-thank you kay Jesus, no? Huwag nating kakalimutan ang ating natutunan ngayong umaga mula sa kwento ng 10 ketongin at ang kwento ni Sandy Sunfish. Dapat maging mapagpasalamat tayo. Gaya nga po ng ating memory verse, no, na galing sa Bible, na in everything give thanks, no? Maging mapagpasalamat tayo sa lahat. Kahit na minsan ang lungkot-lungkot na, maging thankful pa din tayo na buhay pa tayo. Maging thankful tayo na may mga kaibigan tayo, may pamilya tayo, no? Maging mapagpasalamat po tayo, no? Okay? Dahil alam nyo ba, sabi rin ni God sa salita niya, wala siyang gagawin o walang bagay sa buhay natin na hahayaan niyang ikasasama natin, no? So, lahat po nang nangyayari sa ating paligid para po sa ating ikabubuti. Kung minsan nahihirapan man, nalulungkot, pero para po yun sa ikatatatag natin, no? Para maging strong ang Blessed Kids. Okay? Okay. So, magpasalamat tayo palagi, Ayan. So, may bago na ulit tayong lesson, no? Pero bago po ito, pwede po ulit mag-CR, pwedeng uminom, pwedeng mag-break time, kumain kung nagutom, pwede pong i-post ito pong video. Patulong kay mama na i-post muna tong video kasi kakain kayo, mag-CR, iinom, no? Okay? So, pwede po i-post. Tapos itutuloy po natin.
Ayan, so, inaasahan ko na nakapag-break time na ang kids. Ready na ulit? Okay, so, upo na po ng maayos. Makinig kay teacher. No, tayo ay magbabasa. Let's read. So, ngayon pagsasamahin natin yung mga sound ng mga letters na napag-aralan natin para mabasa po natin ang isang word o isang salita. No? Ready na po ba? Okay, yan. Unahin po natin ito. So, isound po natin ang short A. Paano nga po ulit isound ito? Nakabuka ang bibig at nakasmile. Ah. Okay, tingnan yung symbol sa taas, no? Ayun, no, nakasmile din. So, smile din tayo. Ah. Ah. Okay, next naman, ito po ay sound ng letter M. Okay, nakatikom ang bibig. Very good. Next po ay undotted A. Parang natusok. No? Ibilog natin ang ating bibig at ibuka ang bibig. Okay, next letter M naman na malaki. Ang sound po nito ay Okay, sagot po ang blessed kid, sabayan si teacher. Sumabay po. Next, long A. Yung A na may guhit sa taas. A. Next. A. Next po. No, may tulok sa taas. Next, M ulit na maliit. Next po ay ang long A, pero big letter A naman ito. Long A. Nakuha po ba? Okay, ulitin natin. A. Very good, blessed kids. Okay, next. Yan. So, sound ulit natin, no? Tas mamaya, yung sa dulo, pagsasamahin natin yung sound ng dalawang letter. Ang tawag po doon ay blending sound. Okay? So, umpisahan natin dito. Sa ano po ulit sound nito? Next, ito po. Anong sound? So, meron tayong A, saka, pagsamahin po natin, sound po ulit, sound sabay, medyo bilisan natin ng kaunti, konting bilis po. Gawin na po natin ng mabilis. Okay, nakuha po ba? Okay, so next naman po, sound nito. Ano pong sound ng letter na to? Okay, next ito po ay A. Meron tayong A. So pagsamahin po natin, A. Medyo mabilis. May. So, mas mabilis, may. Okay, so, may. Okay, next naman po. Sound po ulit nito. Next, ito po ay pagsamahin natin, medyo mabilis. Mas mabilis, Okay, so, Okay, so basahin po natin muli ang ating mga blending sound. May. Okay, nakuha po ba? So, pwede tayong magpatulong kay mama at papa, ha? Pwede pong ulitin tong part na to ng video para makabasa po tayo. Next, ayan, may letter S na. So, i-sound po ulit natin isa-isa. Next po. Next.
Ulitin po natin. A. O. O. Okay, next naman po. A. Isa pa po. Okay, next. O. Ulitin natin. O. Okay? So, next. Ayan. So, magsasamahin na natin, no? Blending sound na po ng S at sound ng letter A. So, sound muna natin to. A. Meron tayong A, saka pagsamahin natin, ha? Medyo mabilis. Mas mabilis. As. Okay, so pag pinagsama po ang A, saka S, meron tayong as. Isa pa po. As. Next naman po. A. So, saka A. Pagsambahin natin. A. Mas mabilis. Say. Mas mabilis pa. Say. Okay, so basahin natin. A. Say. Isa pa po. A. Say. Okay, next po. Saka A. So, pagsamahin natin. Medyo mabilis. So, mas mabilis. Sa. Okay? So, sa. Nakuha po ba? Basahin ulit natin. As. A. Say. Sa. Okay? O, pa-help po ulit tayo kay mama at papa na basahin ito, ha? Next po, ayan. 3 letters naman po ang ating pagsasama-samahin, no? So, umpisaan natin dito sa nasa kaliwa. Sound po natin ng letter S. Isa pa po. Isa pa. Tapos try po natin basahin ng medyo mabilis. Sam. Isa pa po, mas mabilis. Sam. Pag mas mabilis, Sam. Okay? Okay, so meron tayong word na Sam. So, ang Sam po ay pangalan ng isang tao. Okay, next naman, itong sa ating kanan. No, sound natin. Isa pa po. Medyo mabilis. Mas. Mas mabilis. Mas. So, pag mas mabilis pa, mas. Ulit. Mas. Okay, nakuha po ba ng Blessed Kids? Diba madali lang magbasa
So, pagsasamahin lang natin yung mga tunog ng bawat letters. Okay? So, practice tayo sa bahay ng blending sound. So, yun lang. Good job, blessed kids. No? Mag-practice na mag-practice para pag nagkita-kita tayo ay kayang-kaya na po ng blessed kids. So, papatulong tayo kay mama at papa. At para po sa ating assignment, ayan, memory verse with action, number 1. So, pwede yung pakita to kila mama at papa, ha? So, yun pa rin, yung in everything, give thanks. Pasabi po kila mama at papa. So, mga blessed parents po, nasa GC po, itong ating memory verse. No? Yun pa rin po, yung huli pong sinend namin ni teacher. Yun po yung action, pakipakabisado po sa Blessed Kids. I-recite po nila yan pag kita-kita po namin, no? Pag pumasok na po sila. So, number 2 assignment, sound practice. So, yung sound practice, yun po yung nandito sa, ito po yung sound practice. So, dapat ganito po, ayan, ito po yung sasabihin ng kids. Dire-diretso po, no? Sunfish reads, S reads, So, dapat masabi po nila yan ng buo. No, yung sounding practice, ng dire-diretso po, patutulungan na lang po ang mga blessed kids. At number 3, gagawin po ang module, no, yung blessed book natin. Module page 20, 21, 23, at 24. Yung 20 at 21, yun po ay pagsulat ng letter S. Ayan. So, blessed parents, hayaan po natin ang mga bata po ang magsulat. No, wag po tayo ang magsulat. Kung sabi po nila nahihirapan sila, yung orange, yung orange po nilang crayons, pwede nyo pong isulat dun sa module, tapos po ititrace po nila, susundan po nila, yung papatungan po ng lapis nila, kung sila po ay nahihirapan. Pero kung kaya naman po, mas maganda po yung kahit wala po yung orange na crayons. At kung nagrereklamo na po sila masakit kamay, pwede pong stop, tapos patuloy nyo na lang po ulit, o kaya po i-shake-shake ang kamay. So, wag po ang magulang po ang magsusulat, hayaan po ang mga bata na magsulat sa kanilang module para po ma-practice po sila. Kasi po, kasama po yan sa kanilang exam. Susulat po nila yung mga letters, no? Sila lang po. Small and big, big and small letter po. Next naman po, page 23 at 24. Sa 23 po, nasa na ba yung 23? Ayan. Kasi nakulayan na po nila yung ganito nila, nagawa na po namin sa school, yung page 22. Kaya yung 23 po ay lines, kung hindi pa po nasusulatan, yung 23 ay sagutan na po. Line lang naman po yun, guhit-guhit lang. No, patapos na po yun, madali-dali lang po ito. Siguraduhin lang po na nasa linya po ang guhit, wala pong lalagpas. Yun po ang ating pa-practice sa page 23. At 24 naman po, no, i-check nyo po yung module, page 24. Yan po, una po doon, write S, so big and small S, doon po sa ibaba, kung meron daw po na sound, yung mga picture. Halimbawa, yung una pong picture ay yung sabon, soap. So, meron po siyang sound, no? Yung soap. So, lalagyan po ng letter S yon. So, next po yung sun. Araw po yun. Kung meron po siyang sound, lagyan po ng S sa ibaba. Sulatan po ng bata. Bata po, Next po ay cake. No, sa cake, may narinig po ba tayong sound? Kung wala po, wag pong susulatan. No, kung wala pong sound, yung cake, wag pong susulatan. Yung next picture po ay stamp. Stamp. Kung may narinig po kayong S, ay lagyan po ng letter S po sa ibaba. Sulatan po. Tapos po, pwede po nating skip muna yung read the words. No, kami na po ang mag-practice po niyan dito sa school. Next na po ay yung write the words. Write. So, practicein po nilang isulat. Kokopyahin po yung nasa itaas na word. Ayan. Halimbawa po yung una, say. So, ayan, meron pong nakatrace dyan. Sundan po nila, say. Tapos, next na po yung same. Kokopyahin po nila yung isang word lang, katulad po nung sa say, ganun lang din po yung gagawin sa susunod. So, same. Siguraduhin lang po na nasa linya po yung sulat ng mga bata. Kung nahihirapan, pwede po ulit gumamit ng orange crayons na susundan po nila para po matrace po nila yung word. Next po yung Sam. Sa Sam po, sa Sam na word, yung unang letter po ay big letter.
no? Wag po magkakamali. So, sa taas po mag-uumpisa ang bata. Tapos, yung A at M, nasa lower part na po kasi small letter yon. So, nagano lang din po yung sa mga susunod, mas, so, say. Natatapusin po na, susulat po nila yung mga word na yon. So, i-check po natin ang assignment pagpasok po ng Bless Kids. So, ayun lang po. Kung may tanong po sila, pwede pong i-chat sa GC, no? May mga clarification, may tanong, may hindi po maintindihan. Ayan, chat lang po sa GC. Ayun lang po. God bless you everyone. Mag-ingat po ang lahat. Kita-kits po soon. Bye!